Una po sa ating mga balita, hindi muna dapat maningil ng toll sa North Luzon Expressway sa Marilao Interchange. Ito ang itinutulak ni Transportation Secretary Vince Dizon dahil sa tindi ng aberyang dinaranas ng mga motorista mula nang simulan ang pagkukumpuni ng bahagi nito. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gab Villegas live. Gab? Joshua, para sa mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta ngayong weekend papuntang norte para umuwi sa kanilang mga pamilya o di kaya ay mamasyal, magbaon na ng mahabang pasensya dahil patuloy pa rin mararanasan ng mga motoristang daraan sa North Luzon Expressway ang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagkukumpuni ng Marilao Interchange. Tas ng news team ngayong hapon ang kahabaan ng North Luzon Expressway mula Balintawak hanggang Marilao sa Bulacan. Pagpasok ng Balintawak ay mararanasan pa ang banayad na takbo ng mga sasakyan, ngunit kanina ay nagsimula na ang mabagal na takbo ng mga sasakyan bago pa makarating ng Valenzuela exit. Mula sa Valenzuela ay nararanasan na ng mga motorista ang mabagal na takbo ng mga sasakyan. Samantala, nanawagan naman si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na huwag maningil ng toll fee sa mga apektadong bahagi ng expressway dahil sa mabigat na daloy ng mga sasakyan dulot ng napinsalang Marilao Interchange Bridge. Ayon kay Secretary Dizon, hindi dapat singilin ang mga motorista habang isinasagawa ang pagkukumpuni at matinding trapiko ang nararanasan ng mga motorista na inaabot ng 1.5 oras. I am demanding from NLEX na habang ginagawa ito at naaaberya ang mga kababayan natin para dun sa area, sa segment na may aberya, ilibre muna nila ito. Huwag ang dapat babayaran ng mga kababayan natin. Habang ginagawa nila ito at habang 1.5 hours silang nakapinbid dyan. They owe it to the public na huwag muna silang manigil. For that segment lang. Pinag-utos din ni Secretary Dizon na tapusin sa loob ng 1 linggo ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge. Gayunpaman, ayon sa pamunuan ng NLEX, aabuti ng 2 hanggang 3 linggo ang pagsasaayos ng napinsalang tulay. Sa ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX, partikular sa bahagi ng Marilao. Bagamat may 3 linya ang nadaraanan, nasa 20 to 30 kilometers per hour lamang ang takbo ng mga sasakyan. Tanging Class 1 vehicles ang pinapayagan dumaan sa apektadong bahagi habang bawal muna ang Class 2 at Class 3 vehicles. Ipinatutupad din ang stop and go scheme sa lugar. Samantala, nagpulong ngayong araw si Secretary Dizon kasama ang iba't ibang transport groups upang talakayin ang Public Transport Modernization Program. Nananawagan din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa grupong Manibela na manatiling bukas sa pakikipagdialogo sa pamahalaan. Kasunod ng biglaang pagkasa ng transport strike ngayong araw, taliwas sa una nilang pahayag na sa susunod na linggo pa ito gagawin. Pakinggan ng mga nagtitigil pasada na nagre-reach out mismo ang bagong secretary ng DOTR, si Secretary Vince, at open siya sa mga maaring magawang improvements. Tiniyak ng opisyal na nakahanda ang pamahalaan na maglaan ng libreng sakay sa mga maapektuhang mga commuter. Joshua, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin mabigat yung daloy ng trapiko sa bahagi ng Marilao Interchange dito sa North Luzon Expressway. As of 5:15 kaninang hapon ay 3 lanes yung passable dito sa may Marilao Interchange, kung saan ay tumatakbo yung mga sasakyan ng aabot sa 10 to 20 kilometers per hour. Meron ding binuksang zipper lane pagkalagpas ng Valenzuela Interchange hanggang sa makalagpas dito sa Marilao Interchange. Samantala, yung leftmost lane naman ng mula Tambobong sa Bukawi hanggang sa southbound lane ng Marilao southbound ay ginamit ito bilang zipper lane para mapagaan yung daloy ng mga sasakyan sa northbound. At meron ding bilis na 10 to 20 kilometers per hour yung running speed nitong mga sasakyan na dumadaan dito. Makikita nyo rin sa inyong mga TV screens ang kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX, partikular dyan sa Marilao southbound. Kung inyong makikita sa inyong sa gitnang bahagi ng inyong mga TV screens, yung mga papunta ng southbound ay meron ng mahabang pila netong mga sasakyan. Gayon din ang nakikita sa may bandang Bukawi at sa Mapulang Lupa sa Valenzuela City, kung saan ito na
doon sa Mapulang Lupa nagsisimula itong build-up nitong mga sasakyan na siyang daranasin ng mga commuter, mga motorista habang binabagtas nila itong North Luzon Expressway hanggang sa sila ay makalagpas ng Marilao Interchange. Para sa mga naghahanap ng alternatibong ruta patungong Bulacan o Pampanga, pinapayuhan ng NLEX sa mga motorista na dumaan sa NLEX Karuhatan Exit via NLEX Harbor Link at maaari ring dumaan sa NLEX Paso de Blas Northbound Exit o NLEX Mekuwayan o NLEX Bukawi Interchange. Makikita rin sa official Facebook page ng NLEX Corporation ang mga advisories at hourly updates. At yan muna latest, balik si Joshua.